Tingnan mo nga kung nasa Facebook Live ako. Ay, hindi na pala kayo. Nagpe-Facebook Live ako. Ayan. Nakikita nyo ba? Eto, sandali Magandang araw po sa inyo. Si Katunying po ito. Pasensya na kayo at pawis na pawis ako eh. Iba na talaga. Ay, teka, nakita nyo yung daliri ko na nahiwa po ako dito eh. Ito po isang klase ng katangahan lang. Ano? Kaya madugo. Madugo pala pagka po umaga. Ewan ko ba, sabi ni nanay, pag tanghali daw nagkasugat, ay madugo. Eh ako kanina umaga pa ako nasugatan. Ang dami ng dugo. Opo. Anyway, may papakita lang po. Andito pala ako sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. MGCQ na po dito sa Nueva Ecija. May papakita lang ako sa inyo Yan. Yan, nakita nyo? Ayan, nakikita nyo. Ayan, ayun, mga balag ng patola. Ayan, patola, may mais. Ayan. Ando sa bandaron, may mga puno. Ayan. Lawak niyan, ang lawak niyan. Ayan, nakikita nyo. Yan, mga gulay yan. Yan. Lahat na nakikita nyo na yan. Yan, lahat na nakikita nyo. Yan. Ay nakikita ko din. Good morning po sa inyo. Saan man po kayo naroroon. Natutuwa lang tayo at tayo po ay nakapasyal muli dito sa aking sinilangang bayan. Teka, meron lang akong pupuntahan dito. Para, hindi lang hindi lang po Ito. May papakita lang ako sa inyo dito. Ito. Kita nyo to? Hulaan nyo. Ano po ito? Ito, ano to? Nakita nyo ba yan? Nakikita nyo po yan? Yan. Ayan, nakikita nyo? Hulaan nyo kung ano po yan. Oh. Ayan. Oh, ito. Hawakan ko Ito po tinatawag po natin lufa, no? Pagka po ito natuyo, pwede po itong gawing panghilod. Nahulaan niyo na po ba kung ano ito? Tama po hulaan niyo. Ito po yung patola, no? Ayan, may kumukontra doon, yung nanay ko. Ayan, patola. Kaani lang po niya, sariwa-sariwa. Tapos may pipino dyan, no? Pipino. Talaga naman, makabayan to nagtanim nito. Pipino, siya ay pipino. Tunay na pipino. Sa isip, salita, at sa gawa. Ayan. Nakita nyo? Alam nyo ba kung sino ang nagtanim nitong mga ito at umani? Ito, papakilala ko po sa inyo. Ito. Ito po yung, iya po ang pinakamayaman kong pinsan. Siya po ang may-ari niya, yung nakita nyo kanina, yung mga patola. Si Kuya Elvis, ayan. Kuya Elvis Talens Gonzales, yan. Kaya Talens, pinsan buo po ng nanay ko, yung nanay niya. Ayan. Alam niyo, hindi niyo na itatanong, ito po si Kuya Elvis. Magtatabi na kami ni Kuya Elvis, Ito, gaganunin ko na. Ito. Teka muna, hindi pala pwede. Ganun. Ito, magtatabi na. Hindi nyo na itatanong, kami ni Kuya dito sa Nueva Ecija, sa San Mariano, merong isang legend na parang urban legend pero dito rural legend. Na merong isang taong pinakamalakas dito po sa San Antonio, Nueva Ecija. Ang pinakamalakas na tao dito, hindi si Thor, hindi si Iron Man, hindi kung sino-sino. Hindi. Ang pangalan ng pinakamalakas na tao dito, Elvis Gonzales. Alam niyo po yung nung maliliit pa kami, ang kwento po sa amin, merong isang tao na sinapak yung kalabaw. Sinapak yung kalabaw diyan sa Tumana, dito sa Tumana. Bagsak yung kalabaw. Ngayon, nung kinakausap yung kalabaw, pagkatapos nahilong-hilo yung kalabaw, hindi niya malaman kung ano yung dumapo sa... Si Kuya Elvis, totoo ba yun? Na napaka daw ng kalabaw nung mas bata. Ilang taong ka ba nun? Mga 22 siguro. 22 years old. Ano ba nangyari doon sa kalabaw na yun? Ba't mo sinapak yun? Kung kasi yun, nagwala. Nagwala. Nagwala, mailaw.
Oo. Medyo nabuisit ako. Mahirap naman pala mabuisit ito si Kuya Elvis. Pagkatapos, nung nagsasamulaw. Nung mahuli ko na, ayun, ano ko. Sinapak mo. Ano nangyari sa kalabaw nung sinapak mo? Bagsak daw eh. May nakasaksi nun eh. Taob daw yung kalabaw, tapos yung kalabaw daw nung bumangon sabi, akala nung kalabaw aso siya. kasama ng pagkahilo no. Hindi, pero bumagsak yung kalabaw. Ano ba yung kalabaw? Bagong tao pa lang? Ay, malaki na. Malaki na rin. Pero sa iyo yung kalabaw. Nagsasamula. Bakit wala bang pang ilong? Kung nakawala. Nakawala. Natakot yun. Kaya gano'n. Pero doon mo makikita. Bakit ako mo ba na inasahan mo ba na sa isang suntok lang ibabagsak yung kalabaw? Hindi. Medyo nabuhisit lang ako. Kaya. Alam niyo na. Ayan, tandaan niyo po ang mukha. Ang pangalan, ETG, Elvis Talents Gonzales. Kaya dinidikitan ko eh. Subukan niyo akong awayin at isang suntok lang kayo nitong pinsan ko. Yari kayo. Alam niyo na mga kamao namin, yung Manny Pacquiao malakas yan pero nakapabagsak na ba siya ng kalabaw? Wala pa na. Kung uso na yung social media nun, na may nakapag-video at na-upload yun, malamang hindi tayo dito sa bukid magkausap eh. Malamang nandun ka sa mansion mo eh. Ini-interview kita at pinagkakaguluhan ka na. Di ba? Anyway, nandito na tayo sa totoong buhay. Okay, ito pong panahon ngayon ng anong petsa ngayon? July 4, ano? Independence Day ngayon sa Amerika. Ngayon marami na tayo mga nakikitang tanim dito. May mga gulay. Panahon ba ng gulay talaga yan, kuya? Apo. Kumusta presyo ng patola? Halimbawa, kung dito hahanguin, magkano ang presyo ng patola? Yung pong kuha ng buyer dito, mababa lang. Magkano po? 4 lang eh. 4 na piso! Apo, 1 kilo. Grabe, nahilo ko doon, Grabe. Grabe, 4 na piso lang. Nakita nyo, 4 na piso lang po yung patola, 1 kilo. Mga ilang kuyang ilang piraso yung patola? Mga 3 po siguro. Ayan po, paktura. Oo. Pipino, 9 pesos. Pipino, 9 pesos 1 kilo. Sus Mariano Kaindo. Opo. Ano tong palikpik na to? Yan po yung patola. Patola. Akala ko isda ito. Hindi po kasi yung patola, may kalbo, yung kines. Yung po ang ginagawang iskoba. Iskoba, yung lupa. Mali pala sinabi ko kanina. Binabawi ko na. Yung kanina, lupa yung ginagawang lupa. Ayun. So, ulitin ko lang yung pong, yung patola, dito po sa bukid, sa Tumana, 4 na pisos 1 kilo. Sus Mariano Kaindo. Kawawa naman ang magsasaka. Tapos ang pipino, 9 na pisos 1 kilo. Napakalaki ng gastos. Ito po. Pagka po ganun kamura ang presyo ng gulay, ano pong epekto sa inyo nun? Yun po, pagkalugi. Lugi. Bakit po? Magkano po bang gastos dyan? Kasi po, malaki ang puhunan dyan. Alam niyo po ba, ang isang lata nung patola, ang halaga, yung binhi po, yung pula, binhi, 1,170. 1,170 isang lata. Isang lata. Ilang lata po bang? Konti lang po yung laman nun. Yan po, halos 2 lata yan. 2 lata yung napakadaming patola na to. Gano'ng kalaki po ba yung lupa pinagtamanan natin na yan? Yan po, nasa kalahating hektarya. Kalahating hektarya. Kalahating hektarya, tapos ilang latang... Dalawa po yung nailagay. Dalawa, di 1,170. Di 2,340. Opo. Ang puhunan, doon pa lang sa buto pa lang yun. Yung pong alambre. Alambre. Yung pong alambre niyan, leteng. Yung leteng. Anong pong leteng to? Leteng A, leteng B? Yung pong, yung 2-ply, at saka 1-ply, at saka po yung panutos na ginagawa namin patayo. So, kung sa madaling salita,
may iba pang paano hindi naman tutubo lang basta pag hinagis mo yung buto, hindi naman na ganun yan. Yung pong pataba. Oh, pataba, okay. Yung pong lason yan. Wala yung pesticide, Opo, stable. Stable, yung handa ng taniman, Yung paghahanda po niya. Saka po yung tubig. Tubig, siyempre may jetmatic kayo dito. Opo, ayun po. Ayun. Ay, ito pala yung poso. Ayan po, ayan. Yan yung poso, ayun. Pero may makina yan. May makina po, ayan. So sa madaling salita, na kasama pa yung ilan po kayo nagtatrabaho dito? Sa ngayon po, 4 kami rito. 4 kayo dito. Ilang buwan po ba mula sa pagkatanim hanggang sa pagkaani? Kulang 2 buwan po. Kulang 2 buwan. So 2 buwan, tapos ganun po ang gastos ninyo. Sa suma total po, mga magkano gastos sa kalahat na ektaryang Yan patola? po, yung balag lang niya, 50 mil na. 50 mil, tapos yung siguro abuti ng mga kasama yung labor. Sabihin natin, ang labor nyo sa isang buwan, 4 kayo na tao. Sabihin natin 5,000 na lang, ano? Pwede 4, 20 mil. Yung 5,000 isang tao, napakamura nun. Pero para lang mas madaling kwentahan, 20,000 ang puhunan niya sa 2 buwan, 4 na tao, 40,000 yon. Tama ba? 40,000 plus balag, 50,000. So mga 120 mil ang gastos nyo rito. Umigit kumulang. Kita nyo na ha. Ito yung mga negosyante, magaling kumwenta. Ngayon, ang ganito pong taniman ng patola, mga ilang kilong, gaano katagal kayo mag-aani dito? Ayan po, mga 1 buwan at kalahating harvestan niya. 1.5 buwan. Araw-araw may inaani kayo? Pagitan sang araw po yan. May pagitan sang araw. So, sa madaling sabi, kung sa isang araw po, mga ilang kilong na... Sa ngayon po, yan, siguro mga 20 bundle yan. Hindi, pag-ibili lang yan, nasa 4 pesos, 800. No? 800 pesos. Sus Mariano ka, Kaya nga po, sa pagkain lang. Kulang pa. Kulang. Tinan nyo na. Wala pong kikitain. Tinan nyo na po ang hirap lang magsasaka, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Napakahirap po talaga ng buhay na magsasaka. Uulitin ko lang po, yung pong gastos niya, mga kwenta natin, 120 mil, malamang mas malaki pa ho kaysa doon. Hindi naman niya cash yun. Inuutang pa niya yung pataba, inuutang yung pesticide. Mabuti sana kung yung inutangan mo, hindi ka patutubuan. Totoo po na, utang sa bangko yan. Utang sa bangko. Tinan nyo na. Ang bangko ngayon. Agri-loan. Tinan nyo na. Yan po yung sinasabi natin. So, ASCII. natatawa lang yung nakakangiti pa. Pero sa totoo, napakahirap po ng sitwasyon. Ganun po ang buhay ng ating mga magsasaka. Kaya dahil 4 pesos po ninyo ibinebenta rito at gusto po namin makatulong sa inyo, bibilin po namin na 3 piso. Problema. Hindi kami magiging pabigat sa inyo. Kami ay paano kung bili namin yung kalimbawa, may upo ba kayo? Opo, ayun po, napakarami ng upo. Magkano pong upo? 3 lang po. Sus Mario! 3, isang piraso. Ang bihira. 3 piso isang piraso ng patola, 1 kilo na ho yun. May 1 kilo. May Basta po rito 4 piraso. Grabe, isang patola, isang upo, 3 piso. Sus Mariano Kaindo. O yung mga kapitbahay ko, humanda kayo. Pagbibigyan ko kayo ng patola, ha? Pambihirang patis, mga may tungkol sa grabe, Ay, nako. Ang sakit sa dibdib nung inyong sitwasyon. Pero wag kayong mag-alala at darating din pagkataon tataas ang presyo niyang patola na yan saka ng upo para makabili kayo ng makabawi-bawi po kayo. Yun nga po, yung upo ko na 4 na lata yun, ha? Magkano naman isang lata na? 1,070 ang isang lata na. Grabe pa, makaalis na nga, ang dami naman. Thank you, Kuya Elvis, ha. Pero tayo po dito ay bibili po tayo ng patola sa kanila saka ng upo bilang bahagi ng ating pagsuporta sa ating mga magsasaka. Kita nyo na, napakahirap po ng buhay ng mga magsasaka natin. Kaya suportahan po natin ang mga magsasaka. Mabuhay ang mga magsasaka. So ipapakita ko lang uli sa inyo yung aking mga bago lang tayo magpaalam, papakita ko lang sa inyo yung mga bunga ng ito patola. Ito po yung bunga ng patola. Ayan kita nyo. Ayan patola. Ayan.
Ayan. Pagka yung joke ay sineryoso nyo yung mga joke, ang ibig sabihin, patola kayo. Yan. Yun, patola. Tingnan. Nahihirap din talaga yung buhay ng mga magsasaka natin. Kuya Elvis, asan yung upo nyo? Ayun po, sa itaas. Doon po sa gabi ng sasakyan. Ayun. Sa lilim. Ito, so naglalakad tayo ngayon. Papunta tayo sa may... Yan. Medyo maganda panahon ngayon. Isipin nyo, mga alas 10 na siguro na umaga, pero hindi pa masyadong maalinsangan. Ano? Maganda panahon, saktong-sakto. Ito, naglalakad lang po kami dito. Ang daming mga nag-message sa atin. Thank you po sa inyo ha. Sa mga kuya, ano po ba to? Ano bang Upo po yan. Upo. itong Bata pa po yan. Mga sa kalahatian nito, pipitasan na rin. May mga ito po yung upo. Kita nyo? Ayan yung upo. Ang upo pala, pagka malayo, mapagkakamala mong pakwan, ano? Ayun po, may pakwan din ako. May pakwan din kayo? Ayun, sa dulo. Ayun, kayo na. Gaano kalaki ho ba tong lupa nyo na to? Ito pong nasasakopong ko na ito, halos 2 hektarya. 2 hektarya. Oh. Ayan po yung yung mais, inyo rin ba yung mais? Yun po, kaladi kong naman yun. Iba naman ang may-ari. Sa akin, hindi pa na. Ayan, yung patola. Upo. Tapos, ito, okra. Kaya hindi pa nakakawan. Oh, pero madamo. Opo, madamo. Pero pati na po yung damo dahil sa binomba ko na. Ayan, no. Pero ito po ba napag-anihan nyo na? Hindi pa po. Hindi pa namumunga. Hindi pa namumunga. Ayan. Hindi pa nakasikas at ilang araw pa lang akong lumulutong. Oo. So, ayan po, no? Mga magsasaka, mabuhay po kayo. Magbabasa lang ako ng ilang mga messages para dun sa ating, alam nyo naman, buhay magsasaka. Apakahirap talaga ng buhay magsasaka. Ito, watching here from local Santo Tomas, Pangasinan, Jose Fernandez Macaranas. Thank you po. Ada Nidwasa, nakakalungkot na ang mga magsasaka ay ano ba? Magsasaka sa atin siya pang naghihirap. Ayun. Irene Sambaang, gusto ko po yung patola. Sana kapitbahay niyo ako na makalibre naman. Ayan. Conrado Mangaba Jr., tulungan mo na Katunying. Kaya nga po ako nandito. Ay para po kahit paano makakain man lang ng patola. Ayan. Elisa Fermin Cabello, may rest house po kami dyan sa Lawang Kupang San Antonio. Dutso Campo nagpupugay po. Ayan, watching from Qatar. Sabi naman itong si Erna Malanog, wow, ang dami po, gandang tingnan. Sariwa pa po, Katunying. Pa-shoutout Brad Amelia Manso. Ate Ami, kamusta po? Pag sa palengke, ang mahal na, kawawa naman, hindi pa makabawi sa puhunan. Aisa Aguarin Pogoy. Jojo Lantin, good morning po Katunying, stay safe. Giancarlo Dalupang, morning po. Katunying, dapat may gawin ng gobyerno para sa magsasaka. Kaawa-awa talaga sila pagdating naman sa palengke. Ayan. Nakakamiss naman umuwi dyan, sabi ni Maya Francisco. Ayan, daming nagme-message sa atin. Thank you so much po sa inyo, mga kapamilya. Ayan. Cherry Dalina Espiritu Ebenga, hello Katunying, watching from Abu Dhabi, watching from Cebu, Lux Pasanmon, watching from Lipa, Batangas. Okay. Okay. Mga kamagsasaka, mga kapamilya, mga kapuso, mga mahal kong kapatid, wherever you are, sana po ay okay kayo. Kaya ako po ikinukwento sa inyo itong sitwasyon ni Kuya Elvis at ang totoo po nun, ito po ikwento rin ng marami pa nating mga magsasaka. Sapagkat gusto ko pong malaman ninyo kung gaano po kahirap ang kanila pong kondisyon, ang kanilang sitwasyon. Meron naman pong bunga yung kanilang mga pananim meron pong ani. Pero ang problema, kapag ka po nagbebenta na po sila ng kanilang mga pananim,
o ng ani ng kanilang mga pananim, doon na po pumapasok yung problema. Lalo pag sabay-sabay po silang nag-aani. Bagsak po ang presyo sa farm gate, ang tinatawag pong farm gate price, ano? So, dito po siguro kailangan pumasok ang gobyerno, ano? Ano ba pwedeng gawin ng gobyerno dito? Kailangan po siguro na mayroon pong intervention in terms of farm inputs. Yun po ang isa. Pangalawa, mag-fast forward tayo. Dapat pagka po may panahon ng anihan, mabili man lang po sana ng mas magandaan ang presyo ng kanila pong produce. Kasi, ito, katulad po halimbawa ng patola, 4 pesos isang kilo dito. Pagdating sa palengke, malamang mahal to. Siguro, pag nabenta ng mga 10 piso to, magandang presyo na yan. Oo, pero malamang sa ibang lugar, mas mahal pa. Sa Maynila daw, 30 pesos ang patola. Isip-isipin po ninyo. Kaya kawawa po ang ating magsasaka. Hindi ko alam, ano? Pero tingin ko, ang dapat humango dito, gobyerno eh. Tapos ang gobyerno na ang magpa-distribute sa mga palengke. Kung pwedeng ganun. O kaya naman, magkaroon ng institutional buyers sa pamamagitan po ng mga private companies na pwede pong i-coordinate din ng gobyerno. So may mga paraan, may mga pamamaraan. Kawawa kasi magsasaka, pagod na pagod sila. Pagod na pagod sila araw-araw. Ito po ang kanilang buhay. Halos ang gabi ginagawa nilang araw para lang po magkaroon tayo ng pagkain sa pagkainan. Tapos ganun lang po ang aabutin nila. Lugi pa kumbaga hindi lang lugi, nakabaon pa sa utang sa bangko, sa mga nagtitinda ng mga pataba, pesticides at iba pa. Ay nako, nakakalungkot. Anyway, mahal po namin ang mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang mga magsasakang Filipino. Ayan. Nga pala, total naman andito po kayo, no? Naalala nyo nung nakaraang linggo sa akin pong YouTube channel ay napanood nyo naman siguro yung tungkol sa kunwari pagtatanim ko. Sapagkat ako po naman, sabi ko sa inyo, talagang hilig ko po yung pagtatanim. Ngayon, meron po tayong part 2 ng ating pong vlog na yon, mula sa pagtatanim hanggang sa pagluluto. Ayan, abangan po nyo ang part 2 ng ating pong tea ni Tunying. Bukas na po yan ng gabi. Tandaan po nyo sa inyong mga kalendaryo. Ngayon pong Sunday, July 5, 6 p.m. Pumunta lang po kayo sa aking YouTube channel. Tune in kay Tunying. Ayan, tune in kay Tunying. At kung maaari po ay i-like po ninyo ang video at mag-subscribe na po kayo. At may pagkakataon po kayo na manalo ng mga papremyo natin. Mag-subscribe po kayo. Ano po? Nulit ko po, tune in kay Tunying sa ating YouTube channel. Asahan ko po ang inyo pong suporta. At suportahan po natin ang mga magsasakang Pilipino. Mabuhay! Yuhu! Ikaw muna, sabi mo nakabili na, ba't kabili? 10 ulang pala. Sige. Okay.